araw, oras mo'y hinihintay. Bagong kaalaman, nais matutunan. Katuwang ka o aming guro, aralin ay sumasaya. Sa asignaturang Pilipino, kami sumisigla. Ikaw ang tanging inspirasyon. Basta't oras mo na, kami ay andito na. Asignaturang Pilipino, sadyang kay saya. Asignaturang Pilipino, dala ay pag-asa. Dahil sa'yo mayroong pangarap, ako'y mag-aaral ng tapat. Para sa'yo ay maglalaan ng oras na sapat. Gagawin ko ang lahat para lang magtagumpay. Lakas at talino, sa'yo'y iaalay. Magandang buhay, Grade 8! Ako si Maria Teresa C. Balisno, ang inyong guro para sa araw na to. Ngayon ay nasa ika-4 na quarter ng ikalawang linggo na tayo. Sa araling ito, matutunghayan mo ang mahalagang pangyayari mula sa mga sakno at mga pagkamasining ng pagpapahayag ng bawat taludturan na kinapapalooban ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhang si Florante. Bagamat ang nilalaman ng akda ay kakikitaan ng pagkabanyaga ng mga pangyayari at tunay na nagaganap sa ating bansa, ginamit ang iba't ibang uri ng tauhan at lugar sa paglalarawan sa pamamagitan ng mga tayutay at simbolismo na matatagpuan sa mga piling sakno ng akda na iyong babasahin. Bago tayo magsimula, inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa inyo ang mga sumusunod. Una, na ilalahad ang mahalagang pangyayari sa napakinggan aralin. Pangalawa, nabibigyang kahulugan ang matatalinghagang ekspresyon, tayutay, simbolo. Bago ka magsimula, ay sagutan mo muna ang paunang pagsubok upang masukat ko ang iyong kaalaman sa paksang tatalakayin. Paunang pagsubok. Panuto. Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot. Unang tanong. Siya ang babaeng nagbibigay ng lakas at pag-asa kay Florante. A. Vida, B. Laura, C. Lisa, D. Lara. Ikalawang tanong. Ang tinutukoy na gererong siyang tumulong kay Florante sa ilang nagubat. A. Alamid, B. Adolfo, C. Briseo, D. Aladin. Ikatlong tanong. Ang tagpo ang binanggit sa pagsisimula ng awit na Florante at Laura. A. Madilim na yungib, B. Ilang na lugar, C. Madilim at mapanglaw na gubat, D. Masalimuot na gubat. Ika-4 na tanong. Ano ang kahulugan ng salitang nakaitalisado sa ibaba? Halos naghihirap ang kay Pebong silang. Dumalaw sa loob na lubhang masukal. A. Bituin, B. Araw, C. Langit, D. Lupa. Huling tanong. Bakit nakaramdam ng paninubugho si Florante kay Laura? A. Hindi na siya nakikilala ng dalaga. B. Dahil iniwan siya nito at hindi na nagpakita. C. Akala ni Florante ay nagtaksil si Laura at sumama kay Adolfo. D. Dahil sa hirap ng buhay, napilitang pumasok na katulong si Laura. Narito ang mga kasagutan sa paunang pagsubok. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Laura. Para sa ikalawang tanong, ang tamang sagot ay letrang D. Aladin. Sa ikatlong tanong, ang tamang sagot ay letrang C. Madilim at mapanglaw na gubat. Sa ika-4 na tanong, ang tamang sagot ay letrang B. Araw. At sa huling tanong,
Ang tamang sagot ay letrang C. Akala ni Florante ay nagtaksil si Laura at sumama kay Adolfo. Sa araling ito ay iyong pag-aaralan ang paraan ng paglalahad ng mga pangyayari batay sa napakinggang paksa. Aalamin mo rin kung paano nauuri ang mga matatalinhagang pahayag upang lalong maging maharaya ang paglalahad ng paksang napakinggan na ginagamitan ng mga simbolismo. Matatalinhagang pahayag. Ito ay mga ekspresyong may malalim na salita o tiyak na kahulugan. Sinasalamin nito ang kagandahan at pagkamalikhain ng wikang Pilipino. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang gawing mabisa, matalinhaga, makulay, at kaakit-akit ang pagpapahayag. Uri ng tayutay. Una, pagtutulad o simile ay ginagamit sa paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao, pangyayari at iba pa. Halimbawa, ang parang korales na iyong daliri, buntong hiningamoy, nakikiugali. Pangalawa, alegorya ay isang panitikan na may matalinhagang ginagamit ng mga karakter, lugar at pangyayari bilang representasyon ng mga isyu sa mundo. Halimbawa, sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nagyayaring hari. Ikatlo, pagsasatao. Ito ay pagsasalin ng talino, gawi at katangian ng tao sa bagay. Halimbawa, ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw sa iyong lansangat na iyong niyakapan. Pang-apat, paglilipat saklaw. Pagbanggit ito sa bahagi ng isang bagay o idea bilang katapat ng kabuuan. Halimbawa, at ang balang bibig na bumubukal ng sabing magaling at katotohanan. Panglima, pagtawag. Ito ay isang pakikipag-usap sa isang karaniwang bagay na parabang ito ay isang buhay na tao na malayo o naroon at kaharap gayong wala naman. Halimbawa, o pagsintang labis ang kapangyarihan, 10 mag-aamay iyong nasasaklaw. Pang-anim, kabalintunaan. Ito ay isang figura ng pananalita kung saan ang mga pahayag ay waring magkasalungat ang kahulugan. Bagamat nagtataglay ng magkasalungat na salita, ang pahayag, ang mga ito ay naglalaman ng malalim na. Halimbawa, himutok ko nooy inaaring langit, paraiso naman ang may tulong silid. Simbolismo. Ito ay mga salita sa tula na nagbibigay kahulugan sa mapanuring isipan ng mga mambabasa. Halimbawa, mapanglaw na gubat, masalimuot na mundo. Ngayon ay ganap mo nang naunawaan ang paglalahad ng isang mahalagang pangyayari na pakinggan sa binasa at kung paano ang paggamit ng mga matatalinhagang pahayag. Nais kong basahin mo ang mga piling saknong na mula sa awit na Florante at Laura. Paghihinagpis ni Florante, saknong isa. Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, dawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kaypebong silang, dumadalaw sa loob na lubhang masukal. Saknong 8. Sa may gitna nitong mapanglaw na gubat, may punong higerang dahoy kulay pupas. Dito nagagapos ang kahabag-habag, isang pinag-usig na masamang palad. Saknong 30.
Kung apuhapin ko ang sariling isip, ang suyuan naming ng pili kong ibig, ang pagluha kong ako'y may hapis, nagiging ligaya, yaring madlang sakit. Saknong 39. Ay laurang pooy bakit isinuyo, sa iba ang sintang sa aki pangako, at pagliluha ng tapat na puso, pinaggugulan, luhang tumulo. Saknong 80. O pagsintang labis ang kapangyarihan, 10 mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni numan, hamakin lahat, masunod ka lamang. Saknong 84. Girero'y namangha nang ito'y marinig, pinabaling-baling sa gubat ang titig, nang walang makitay, hinintay umulit, di naman naglaoy, nagbagong humibig. Saknong 86. Inabutan niya'y ang ganitong hibik, ay mapagkandiling amang iniibig. Bakit ang buhay mo'y naunang mapatid, ako'y inulila sa gitna ng Saknong 78. Sandaling tumigil itong nananangis, binigyang panahong luhay tumagistis, niyong naawang morong nakikinig, sa habag ay halos magputok ang dibdib. Ang matatawag kong palayaw sa akin ng ama, ako'y pagliluhin, agawan ng sintat, panasa na saing, lumubog sa dusat, buhay ko'y makitil. Saknong 104. May para kong anak na napangyaya, ang layaw sa amay, dusat pawang luha. Hindi nakalasap kahit munting tuwa, sa masintang inang pagdakay na wala. Malinaw na ba sa inyo ang ating aralin? Ngayon ay maaari mo nang sagutan ang mga gawaing inihanda ko para sa iyo. Panuto, pagpapakahulugan sa ginamit na simbolismo. Ibigay ang kahulugan ng simbolismong ginamit sa piling saknong ng awit. Ang sinisimbolo ng gubat ayon sa tula ay ang mga sumusunod: hapis, mapanglaw, madilim, lungkot. Para sa gawain 1.2, panuto, pagtalakay sa nilalaman ng akda. Sagutin ng 1 hanggang 2 pangungusap ang mga tanong, isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Sundin ang pamantayan sa pagkuha ng score. Pamantayan sa pagmamarka. Una, kaugnayan ng nilalaman sa paksa, 5 puntos. Pangalawa, maayos na paglalahad ng mga ideya at pangungusap, 5 puntos. Pangatlo, lawak at katuturan ng mga salitang ginamit, 5 puntos. Kabuuan, 15 puntos. Unang tanong, ilahad ang narinig ng gerero na panaghoy ni Florante. 5, 4, 3, 2, 1. Ang panaghoy ni Florante ay tungkol sa pag-aakalang kataksilan ni Laura sa kanya at kalungkutan sa pag-aalala sa kanyang ama. Ikalawang tanong, ano-ano ang mga magagawa ng paninigmugho sa buhay ng isang tao? 5, 4, 3, 2, 1. Ang paninibugho ay nagdudulot ng sakit at dusa sa isang tao. Sumunod na tanong, maaari bang mangyari sa tunay na buhay ang paghihinagpis na naranasan ni Florante? Patunayan. 5, 4, 3, 2, 1. Oo, maaaring mangyari sa tunay na buhay ang paghihinagpis ni Florante. Halimbawa, sa isang pamilya na tutungo sa ibang bansa ang mahal sa buhay, katulad ng paghihinagpis na narasan ni Florante,
sa pag-aakalang lumayo at nagtaksil sa kanya si Laura. Ting tanong, paghambingin ang dalawang amang binanggit sa mga piling saknong ayon sa paglalarawan ng mga tauhan. 5, 4, 3, 2, 1. Ang ama ni Florante ay mapagmahal at maaruga, samantalang ang ama ni Aladin ay taksil, sapagkat siya ay inagawan ng kasintahan. Ilahad ang narinig ng gerero na panaghoy ni Florante. Ang paghihinagpis ni Florante. Pagkagapos ni Florante sa isang gubat. Pagkalungkot sa pag-aakalang pagtataksil ni Laura. Hindi sinasadyang pagkarinig ng gerero sa lalaking nananaghoy. Pag-aalala ng gerero sa pagtataksil ng kanyang ama sa kanya. Magaling! Napatunayan mo ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawaing inilahad sa iyo. Tandaan, ang matatalinhagang salita ay gaya ng mga tayutay at simbolismo ay ginamit sa araling ito upang lalo pang mabigyan ng kahulugan ang mga salita o pahayag sa mapanuring isipan ng mga mambabasa. Ang mga uri ng tayutay ay ang mga alegorya, simile, pagsasatao, paglilipat saklaw, pagtawag, kabalintunaan o paradox na ginamit sa mga saknong ng akda ng Florante at Laura. Simbolismo ay tulad ng isang bagay na kumakatawan sa mga mas dakilang katangian at ideya. Ngayon, subukan mong sagutin ang panghuling gawaing inilaan ko para sa inyo upang mailipat mo ang iyong mga natutunan. Panuto, pagsunod-sunurin ang mga inilahad na pangyayari kay Florante. Isulat ang titik A hanggang I. Narito ang mga pangyayari. Hinimatay si Florante dahil sa paghinagpis at pagtataksil ni Laura. Ang buong gubat ay nasasabugan ng daing at paghihirap ng binata. Hiniling ni Florante na papamilantikin ng langit ang kalis ng puot sa reynong Albania. Sinumbatan ni Florante si Laura dahil sa pagtataksil nito sa kanya. Dumating ang gererong Moro at hinanap ang nananaghoy na binata. Hanay A. Unang tanong. Ito ay pagsasali ng talino, gawi, at katangian ng tao sa bagay. Ikalawa, pagbanggit ito sa bahagi ng isang bagay o ideya bilang katapat ng kabuuan. Ikatlo, isang panitikan na may talinhaga na gumagamit ng mga karakter, lugar, o pangyayari bilang representasyon ng mga isyu sa mundo. Ikaapat, isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang gawing mabisa, matalinghaga, makulay, at kaakit-akit ang pagpapahayag. Ikalima, ito ay mga salita sa tula na nagbibigay kahulugan sa mapanuring isipan ng mga mambabasa. Narito ang mga nasa hanay ba. Una, alegorya. Ikalawa, pagsasatao. Ikatlo, pagtawag. Ikaapat, simbolismo. Ikalima, tayutay. Para sa iyong takdang aralin, sumulat ng isang paglalahad tungkol sa pagtatagumpay sa gitna ng pagsubok na kinakaharap sa buhay. Isulat ito sa malinis na papel. Bigyang pansin ang mga pamantayang nakasulat sa ibaba. Pamantayan sa pagmamarka. Pamantayan sa pagmamarka. Pamantayan. Lawak at lalim ng paglalahad sa nilalaman. Puntos 1 hanggang 5. Pangalawa,
Bastong gamit ng mga salita. Puntos 1 hanggang 5. Hikayat sa mga mambabasa. Puntos 1 hanggang 5. Mahusay! Binabati kita sa iyong ipinakitang pagtitiyaga sa pagbasa at pagsagot ng mga inihandang gawain para sa iyong pagkatuto. Muli, ako si Ginang Teresa C. Barisno na naniniwala sa kasabihang ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Hanggang sa muli, paalam!